end. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. At tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain ngayong umaga. At ang lahat ay inianyayahan ko pong tumayo. At bago po tayo magsimula, magbabasa po ako ng talata na matatagpuan sa Awit chapter 29 verse 1 to 2. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kalwalhatian. Purihin ang kanyang malwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Amen. Hallelujah. Kantahin po natin sa umaga pagkagising. Amen. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ay napakabuti sa buhay po namin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang itinataas, pinapapurihan, pinaparangalan at linuluwalhati, kundi ang inyo pong dakilang pangalan na si Kristo Jesus.
Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na kung saan, Panginoon, kami ay inyo pong tinipon sa ibong bahay, sambahan upang ikaw ay sambahin, ikaw ay papurihan at pasalamatan. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon na buhay makapangyarihan, Diyos na napakabuti tapat sa buhay po namin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tanggapin niyo po, Ama, ang aming pinakamataas na papurit pasasalamat. Panginoon, kami ay narito po, dakilang Diyos. Nakikita ninyo, Ama, ang laman ng aming puso at isipan. Kung kami man, Panginoon, ay nagkasala, kung kami man ay nagkulang sa inyo, ang aming pong dalangin, Ama, ay kami ipong linisin at ipong patawarin upang sa umagang ito, Panginoon, kami maging karapat-dapat sa inyo. Nang aming papurit pasasalamat, dakilang Diyos, ay walang hadlang, Ama, na makarating sa inyong klulo ng biyaya. Na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming maparangalan. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming mabigyan ng kapurihan sa umagang ito. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinapabayaan, dakilang Diyos. Hindi ka nagsasawa, Ama, na kami ipong pinapaalalahanan sa pamamagitan ng ipong mga salita, Panginoon. Na ang mga salita ito, dakilang Diyos, ay patuloy, Panginoon, na sa amin nagbibigay ng mga paalala na kami, dakilang Diyos, ay mamuhay, Panginoon, na naaayon sa ipong kalooban. Na sa mga panahong ito, dakilang Ama, ay ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming paglingkuran. At ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay maging mainit, dakilang Diyos. Na sa mga panahong ito, Panginoon, ay hindi kami manghinap man lumaypay, kundi kami manatiling malakas matatag, Panginoon, at patuloy na sa iyo maglilingkod. Bagamat kami, Panginoon, ay nakakaranas ng mga problema at pagsubok sa aming mga buhay, subalit naniniwala po kami, Panginoon, na sa mga panahon na kami nakakaranas sa mga bagay na ito, dakilang Diyos, ay nariyan ka, Panginoon, sa buhay po namin, na kami iyong handang tutulungan at pagtatagumpayin, dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikay tapat, ikay napakabuti. Sa umagang ito, Panginoon, ang akin pong dalangin na ikaw, Panginoon, ay kumilos sa aming kalagitnaan. Ipadama niyo po, Panginoon, ang iyong pong pag-ibig sa bawat isa. At patuloy na kami, Panginoon, ay pong bigyan ng kagalakan sa aming mga puso na ikaw ay paglingkuran, dakilang Diyos. Hallelujah. Maging sa mga salita po na aming tatanggapin sa umagang ito, Panginoon, ito inyo pong pagpalain. At ito'y maging pagpapala sa bawat narito, sa bawat makarinig nito, Panginoon. Hallelujah. At ang mga salitang ito, dakilang Diyos, inyo pong pakaingatan sa aming puso at isipan, na ito, Panginoon, ay amin pong maganit sa aming pag-araw-araw na pumuhay, kung paano kaming mamuhay, Panginoon, ng malinis at nakalulugod sa inyo, kung paano kaming mamuhay, dakilang Diyos, na naaayon sa iyong kalooban, at kami maging karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Ama, sa ngayong umaga, ikaw lamang po, Panginoon, ang aming inaasahan. At sa umagang ito, Panginoon, hinihiling po namin ang tagumpay sa aming gawain ay inyo pong ipagkaloob. Kaya ito'y amin na pong inaangkin, pinapasalamatan. Ito lamang, Panginoon, ang aming samot dalangin na mayroong pagpupuri, pasalamat at samba sa dakilang pangalan ng Jesus. Ang lahat po ay magsabing, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Handa na po ba tayong kumanta at magpuri sa ating Panginoon? Minsan pa po, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen and amen. Kaya iwan po muna natin lahat ng mga bagay na ginagawa natin kasi isa lang ho ang ating gagawin kundi magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya talina't sama-samang purihin natin siya. Hallelujah. Halina't sama-sama.
Sambahin natin siya ng ating mga puso. Hallelujah, hallelujah. Kantahin natin ng walang katulad. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang lahat po ay marami po ang tinatanggal. Ikaw magbahagi po
ng ating pong kalambahan po sa umagang ito. Purihin ang Panginoon sa ating pong pagkakatipon sapagkat niyon ng Diyos na tayo po ay narito upang siya po ay sambahin at paglingkuran. At tayo po ay meron po mga pabalita. Una po ay meron po tayong meeting mamaya para po sa ating pong pinaplano, pinabala po na gawain po sa labas. At tayo po lahat muna ay tumayo. Tayo po ay dumako sa isang napakalagang panalangin. Dakila Diyos na makapangyarihan, maraming salamat Panginoon sapagkat niyo po na niloob na kami ay pumarito, na muli ay kami ay magkakatipon, sambahin ka namin ng Diyos at paglingkuran. Maraming salamat Panginoon sa napakagandang araw po ito na bigay mo sa amin. Ang kalakasang taglay, ang buhay po namin taglay. Maraming salamat Panginoon na maging ang isang buong linggo na kami ay pong sinamahan at iningatan ay pinagpala pa rin ang lahat ng mga bagay na aming kailangan araw-araw. Maraming salamat Panginoon sapagkat patuloy mong tinutulungan ang bawat isa. Lalo na Panginoon, ang mga kapatid o ang mga tao na rin po ay dumaranas ng mga dahil po Panginoon sa pandemig na ito. Nariyan ka patuloy pa rin na nagbigay ng proteksyon. Patuloy pa rin nagkakaloob ng mga pangailangan. Kalakasan loob, matibay na pananampalataya, katatagan ng pagtitiwala pa rin sa inyo. Naalam ko na Panginoon na hindi mo kami o Diyos iniiwan. Hindi mo rin kami Panginoon pinabayaan. Kami patuloy pong tumitiwala Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, Ikaw ay lagi po namin makasama. Amin pong pinaalala Panginoon ang mga kapatiran sa mga ibang mga bansa, maging yung mga daon sa Kamaynilaan, at lahat ng mga narito sa probinsya ito, maging ng Diyos sa barangay ito. Patuloy po namin sila dinadalangin na nawa, una po, ay patuloy po na pagkaluban ibay o lakas ang kanilang mga pananampalataya. Kalakasan din pang-pisikal upang maging matibay at maging mantag sa anumang atake ng karamdaman sa panahon ngayon. Panginoon, salamat. Patuloy mo i-provide ang lahat mga pangailangan ng iyong mga anak na mga tao, Panginoon, tumatawag at dumaloy, Panginoon, mga pagkain araw-araw. Ay iba, Panginoon, ay mawala mga trabaho. Iba naman, Panginoon, ay naroon sa mga pag-abutan, dumaranas Panginoon ng hirap dahil po sa karamdaman. Kaya, Panginoon, inyo po silang katagpuin. Bawat buhay at bawat isa, Panginoon, sa kanila. Ikaw lang, Panginoon, ang makabigay ng tulong at kumpleto kagalingan at mga pangailangan sa bawat araw. Patuloy po namin dinadalan po ng lahat mga frontliners sa buong bansa na sila'y patuloy po ingatan ang mga doctors, ang mga nurse, Panginoon. Lahat ng mga pulis at mga military, Panginoon, sa mga nasangan. Sila'y po patuloy po ingatan ang mga nasa LGUs, Panginoon, ay patuloy po ingatan. Lahat, Panginoon, mga tao, Panginoon, nag-volunteer, Panginoon, para maging frontliners. Sila ng Diyos ay amin po patuloy pong tinatalaga sa inyo. Upang ang iyong gabay at proteksyon, Panginoon, ay patuloy po kanilang maranasan. Dakilang Diyos, patuloy po katapuhin ang aming bansa na sana, Panginoon, ay patuloy pong pagaling ang lahat ng mga taong biktima ng COVID-19, Panginoon. Patuloy kayo magpagaling ng napakaraming COVID patient.
At kayo ang patuloy po magkontrol at paglagam ng pandemic nito, Panginoon, sa aming bansa. O Diyos, mahabag po kayo sa aming bansa. Mahabag kayo, Panginoon, sa mga taong dumaranas, Panginoon, ng kahirapan na walang mga hanap buhay, Panginoon, sa ngayon. O ng Diyos, aming pong hiling sa umang ito, nawa ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan, Panginoon, ay ibot po up sa aming bansa, Panginoon. Daghang Diyos, salamat. Nawa, Panginoon, ang patuloy po na pagkalinga at ang patuloy po na pag-provide ng lahat mga pangailangan ay siya ganang maibot, Panginoon, sa bawat mga tao, sa bawat mga tahanan at mga bayan man na dumaras, Panginoon, ang Kristo nito. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Nawa ang lahat ng mga narito, kung sino man po, Panginoon, sa kanila ang meron po mga pangailangan sa bawat mga araw na buhay na may pagpalain sila. Kung meron pang may karamdaman, kayo po ang magpagaling, Panginoon, sa kanila. Ang aming mga masabuhin po doon sa mga malalayo at magkapapir po, Panginoon, sa mga malalayo, lagi mo sila pang sa mahatinga na napapalain. Itong ang hiling sa mga Jesus. Huwag niya tayo po makaupo. Sa muli, magandang umaga po sa lahat at welcome po kayo. Tayo po ay meron po mga kapatid po na nagdas po ng kalakaroan. Si Cherry, si Sister Angela, si Brother Daniel, at sila po yung ating pong ipadalangin po mamaya sa ating pong sunod na mga gawain. Pagpalain po kayo ng Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Amen. Ang part ko po ngayong umaga ay tithes and offerings. At kanina, naghahanap ako ng kwento. Okay, so meron pa akong nabasa, true to life story, na ito ay isinalaysay ni Dallin H. Oaks. So, ginawa niya yung kwento or nagkwento siya tungkol sa kanyang ina. Ito ay nangyari noong World War II, so almost 80 years. So, 1939, ngayon ay 2020. Pero, base sa aking nabasa, hanggang sa ngayon, after 80 years, tunay pa rin na ito ay nagaganap at ating Diyos ay patuloy na nagiging tapat. Ang sabi niya dito, sila ay tatlong magkakapatid. Ang kanyang nanay ay isa ng balo at isang public school teacher. Okay? So, sabi niya, bilang isang public school teacher, parang nakakarampot yung sweldo ng kanyang nanay. At nung siya naging medyo nagkaroon na ng tamang pag-iisip, tinanong niya yung kanyang nanay kung bakit daw talagang sobrang talagang pinipilit ng kanyang ina na galing sa kanyang kakarampot na sweldo ay kumukuha pa ng tithes. Diba? So, halimbawa mayroong sweldo ang nanay na 10,000, bakit kukuha pa ng 1,000? Sayang pa, diba? Pero alam niyo po, ang sabi ng nanay na ito, sagot niya doon sa kanyang anak, sabi niya, Dallin, maaaring merong mga ibang tao na pwedeng mabuhay na hindi nagbibigay ng ikapo, pero tayo ay hindi natin yung susundan o hindi natin yung gagawin. Ang sabi ng kanyang nanay, kinuha sa akin ang inyong tatay ng maaga. Iniwan niya tayo. Pero tayo pa rin ay patuloy na nabubuhay. At sa biyaya ng Diyos, tayo'y patuloy na nakakasumpong ng kanyang katapatan sa araw-araw. Amen. Di ba? Yan din yung pangako sa atin ng ating Panginoon. Sa isang paulit-ulit na verse na hinahamon pagdating sa tithes and offerings sa Malakay, di ba?
Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tunay nga na ang Diyos ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. So kung ang Diyos noon ay nagpapala sa pamilyang ito, ang Diyos ngayon ay patuloy na magpapala sa atin sa mga pagkakataong ito at sa mga susunod pang panahon. Kung patuloy nating ipapractice yung obligasyon ng pagbibigay ng ating pong mga tithes and offerings. Amen. So alam ko po na ang bawat isa sa atin ay handang-handa na din sa ipagkakaloob o bibigay natin ng mga tithes and offering ngayong umaga. Pero bago po tayo magbigay, tayo po muna ay manalangin. O Diyos, ngayong umaga, kami nagpupulit nagpapasalamat, Ama, sa napakagandang panahon na inyo po, O Diyos, imigay sa bawat isa sa amin. Father God, maraming salamat sa pagkakataon na muli, O Diyos, amin pong ibibigay ang amin pong mga tithes and offering na meron pong kasayahan, meron pong kagalakan galing sa aming mga puso. Father God, patuloy ko pong hinihiling na pakaingatan niyo, O Diyos, ang lahat ng sources of income, Panginoon, na amin pong ginagawa sa araw-araw. Maraming salamat, O Diyos. Nawa ang mga ikapo at kaloob na amin pong ibibigay ngayong umaga ay magamit sa higit na pagpapalago ng inyo pong mga salita sa lugar na ito at sa iba pang mga lugar. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo po ay magbibigay po ng ating po mga tithes and offerings. Magandang umaga po sa bawat isa. Hinihiling ko po ang lahat na tayo tumayo. Ang ating pong talata sa ngayong umaga ay matatagpuan sa Exodo, Kabanatang 17, talatang 8 hanggang 13. Ito ay may pinamagatang ang labanan ng mga Israelita at mga Amalekita. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita.
Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amigsita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y nalupig ni Josue ang mga Amigsita. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Praise God. Sa muli ay magandang po sa bawat isa. Welcome na po kayo sa pakikinig ng salita ng ating Diyos ngayong umaga. Tayo po muna ay lumako sa isang panalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po ngayong umaga sa pong napakalaking pribilehiyo para sa aming lahat na kami po ay makapag-aral, makapakinig ng iyong mga salita sapagkat ang mga salita Panginoon, ito po ang pinakapagkain ng aming pong pamumuhay sa iyong banal na harapan, Panginoon. Salamat po Diyos sa Panginoon Jesus. Ngayong umaga po ay nasa po kayo dalihin sa isang topic, Somebody touch heaven for me. Somebody touch heaven for me. Sa pasimula po mga kapatiran ay sa isa pong pangsibihan ng digmaan habang ang mga sundalo po ay nakapahinga doon po sa mga tropa ay yan pong isang officer na lumantri po sa kanyang general na sabi, General, mahinig po doon sa aming pong torta. Sila po nag-iingay ang aming pong mga kasamahan. Tanong naman po ng general, ano ba ang kanilang pinag-iingay? Ay kasi po sila ay nananalangin. Tanong naman po ng general, yun ba ay isang krimen? Para magsumbong kayo sa akin na ganong ingay. Sabi ng general, at nilipin po doon, sabi po ng officer na ito, hindi lamang po sila nanalangin, kundi sila po ay umawit muna. Sabi ng general, walang problema. Ang aming ipagbawal ng Diyos, ang mga taong dumadalangin sa Diyos para naman sa iba. Huwag ninyong ikabahala ang panalangin ng mga tao o ng mga sundalo kasama ninyo sapagkat iyon ay mahalaga. Mga kapatiran, ang panalangin po ng mga tao nito ay napakahalaga sa panahon ng kanilang pagharap sa mga digmaan. At isang napakalaking pribilehiyo ito para sa kanila, maging sa atin, na tayo bilang mga Kristiyano ay tayo po ay nagkaroon ng pagkataon na makadulog sa ating Diyos na mataparihan. Isang pagkataon na kung saan tayo ay makalapit sa Kanyang presensya at isang pagkataon na kung saan ay may bukas pong pintuan upang ating pong katagpuin ang ating Diyos sa Kanyang banal na trono. Trono ng mga biyaya mula sa ating Panginoon. At isa rin pagkataon na kung saan tayo ay Kanyang inimbitahan makalapit upang manalangin. Hindi lamang po para sa ating sarili, kundi maging sa mga tao na kailangan po natin panalangin. Ito po, isang tao nagsulat po nito, sa po ay nag-akda nito dahil
isa po siya sa mga bunga ng panalangin ng mga tao na hiniko ang langit ng Diyos upang sa ganon siya ay maligtas at mabago. Isa pong napakalaking problema sa ating mga kapatid na tayo ay makapagdulog sa ating Diyos sa kanyang banal trono ng biyaya at mabuksan ang pinto ng langit upang sa ganon tayo ay makapagpahayag sa Kanya na mga bagay, na mga pangailangan natin araw-araw. Ang Kanyang pag-iingat, ang Kanyang gabay, at ang Kanyang kalakasan araw-araw ay binibigay sa bawat sa atin. Napakalaga sa bawat sa atin ang ating pong pagdulog sa Panginoon. Ang paghipo o ang pagkalapit sa langit ng Diyos ay isang mahalagang bagay na kung saan ang Kanyang presensya ay bumababa upang sa ganoon tayo ay Kanyang samahan at tulungan at ipagkaloob ang lahat ng ating mga pangailangan. Sino po yung mga tao na kanila pong ginawa na hipuin ang langit o kaya kalapitin ang langit upang sa ganoon ay sila ay maging instrumento para po sa kapakanan ng iba o ng mga tao. Una, dyan po sa ating nabasa kanina, natin po napakinggan sa aklat ng Exodus, Kabanatang 17, talatang 8 hanggang 13, mga kapatid, ay dyan po si Moses. Moses touched heaven for the sinners in Israel. For the saints in Israel, rather. Moses touched heaven for the saints in Israel. Ito pong konteksto ng mga talatang ito dito po sa ating nabasa ay isa pong pangyayari na kung saan ay nasa ilalim po at dumaras po ng pag-atake ng kaaway po ang mga Israelita. Sa panahon ni Moses, kasama po si Josue, sila po ay nagipaglaban. Sinalagi po sila ng mga Amalekita na kung saan sila ay malilipol kapag walang sino man na mamagitan sa kanila, sa Diyos at para po sa bayan ng Israel. Mga kapatid, dito po sa konteksto ito, makikita po natin dito ang mensahe kung saan si Moses ay dumulong sa Diyos upang sa ganoon ay mamagitan upang ang bayan ng Israel ay proteksyonan ng Diyos sa panahon ng kanyang pagkipaglaban. Ang sabi po ni Moses kay Josue, pumili ka ng mga tao na upang maging madirigma at iyong pangunahan sa pagkipaglaban. At ako naman ay dala ko doon sa burol at aking itataas ang aking kamay at tungkod na bigyan ng Diyos sa akin. Siya po ay sinamahan ni Aaron at ni Hur. At habang po nakipaglaban ang mga Israelita laban po sa Amalekita, at kapag tinatas po ni Moses ang kanyang tungkod, sila po ay nagkatagumpay. Ngunit kapag ibinababa dahil po sa pagod ni Moses na kanyang kamay, natatalo naman sila ng kalaban nila. Kaya ang ginawa po ni Aaron at maging ni Hur, tinulungan po si Moses na pupuin po sa isang malaking bato at manatili na kataas po ang tungkod ng Diyos sa kanya. Upang sa ganoon ay manatili po ang tagumpay ng mga Israelita. Kapatid ko, na kapag mayroon po isang tao na namamagitan sa magitan ng panalangin at paghipo po ng kalangitan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa buhay po nila. Napakalaga sa bawat isa atin ngayon, sa panahon ngayon na tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, isa po tayo sa mga pinili at inasahan niya na tayo ay mamagitan sa magitan ng panalangin. Katulad kay Moses, hindi po niya pinabayaan ang kanyang mga kasama
na talunin ng mga kalaban. Bagkus ang kanyang ginawa, siya po ay tumulong sa Diyos sa magitan ng pagtas niya ng kanyang tungkod na mula sa Diyos. At ang naging bunga po ng kanyang panalangin, ng kanyang pagdul sa Diyos ay tagumpay ng bayang Israel. Amen. Si Apostol Pablo ay po sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 25 at maging dito po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 ay siya po ay humingi ng dalangin sa mga mananampalataya. Upang sabi po niya ay matagumpay po niya na may hayag ang mabuting balita alang-alang po sa kaligtasan ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. Yan, isa pong pagkataon para sa atin na tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay lumuluhod sa Diyos, tayo ay namagitan sa Diyos at sa tao, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya na dumaranas po ng pakipaglaban sa buhay. Napakalaga sa atin ang tayo ay mamagitan sa magitan ng panalangin. Sa magitan ng pagdul sa Diyos, sa kanyang banal na trono, upang sa ganoon ay makamtan bawat mga ng Diyos ang tagumpay. Amen. Mga minamahal, ikaw at ako ay malaga sa Diyos ang ating pong panalangin. Isa pong illustration. Isa pong private soldier o isang kabataan, isang napakabata po para sundalo. Sa panahon po na ang mga military ng Amerika, sila po ay dumako doon sa isang pakipaglaban. Sabi po ng palang general o ng pinuno, kapag nasakop na nila ang isang lugar niyaon na kailang sasalakayin, ay sila ay magtatayo ng kanilang bandila. Na ibig sabihin, ito po ay palatandaan na nasakop nila ang isang lugar. At kapag ito nakita ng kanilang mga kasamahan, ay sila ay maging matagumpay. Mayroon po isang sundalo po na nag-volunteer na nagsasabi na ako po ang magtatayo ng isang bandila ng ating bansa. Habang siya po ay itinatayo niya ang bandila po ng bansa nito ng Amerika, siya po ay binaril ng sniper. Siya po ay namatay. Hindi po natuloy na itayo po yung bandila ng Amerika. Tumawag naman po na isa para itayo ang bandila doon sa lugar ng pinagkakaroon. At habang itinatayo po ang bandila po nila, binaril naman ulit siya ng isang sniper at siya po'y namatay. Lumapit po ang napakabata na private young soldier. Sabi niya, "Sir, hayaan po ninyo na ako ang tatayo nito. Pero, hintayin po muna natin dumako sa alas 4 ng hapon." Naisip po ng general nila na kung bakit hintayin pa ang alas 4 ng hapon. Dapat sana ay itayo agad upang makita agad mga kasama nila na nasakop na nila ang lugar nito. Sabi po ng napakabatang sundalo, "Sir, hayaan po ninyo na magiging muna tayo ng alas 4 ng hapon." "O sige anak," sabi niya. Habang itinatayo po ng napakabata ang sundalo ito ang kanilang bandila, alas 4 ng hapon, inisip nila baka ganti ang mangyari na siya ay barilin ng sniper. Pero natapos po ang oras at naitayo po ang bandila nila.
Pagkatapos siya po ay tumakbo at bumalik po sa kanyang pinagtataguan. Sabi niya, Sir, alam ko po na ganitong oras ng alas 4 ng hapon sa amin, sa Kansas, ay alas 6 ng umaga. Alas 6 ng umaga. Sapagkat niniwala ako, aking nanay bilang Kristiyano, nakakilala sa Diyos, ay laging ako ay kanyang dinadalangin araw-araw. Bawat umaga, alas 6 ng umaga, ay kanya akong ipinapanalangin. Yun ang narinig po ng isang officer o ng isang pinuno nila. Ang dahilan po pala kung bakit hindi po siya namatay doon sa pagtayo ng Bagila. Dahil mayroon isang nanay na nag-intercede para sa kanya. Mga minamahal sa Panginoon, mayroon pong pakipaglaban ng ating bansa laban sa COVID-19 pandemic na ito. Huwag natin pabayaan sila. Huwag natin tayong silang mabiktima ng espiritu ng karamdaman ito. Dapat nalupok tayo sa oras ng ating panalangin. Tuwing oras po tayo po'y dumadulang sa Panginoon, ay napakalaking bagay at kapangyarihan Diyos na pumikilos at nagkukontrol upang mapigil ang paglaganap, upang mapigil ang pagdami ng mga biktima, upang mapigil ang maraming namatay sa COVID-19 ito. Napakalaga sa bawat sa atin na tayo ay humipo sa langit ng Diyos upang sa ganon ay bumaba ang kanyang kapurihan at kumilos at magkontrol sa lahat ng mga kasama sa mundo ito. Ikaw at ako, instrumento ng Diyos upang manalangin para sa kanila. Amen. Tulad po ng isang nanay na walang tigil po na manalangin, tuwing araw-araw po sa sabi dumadalangin, ay kaligtasan po ang naging bunga ng kanyang anak na naroon palagi sa pakipaglaban sa limangan. Tayo mga minamahal, mayroon po tayong mga pakipagdigma araw-araw. Mayroon tayong hinaharap na pakipagdigma sa bawat umaga, sa bawat tanghali o hapon o maging kailan. Tayo ay huwag pumigil sa ating panalangin. Sapagkat mayroon po tayong mga mahal sa buhay, may mga kapatiran, may mga pastor, may mga Kristiyano, may mga tao na nangailangan ng iyong pamamagitan sa magitan ng panalangin sa Diyos at sa kanila. Amen? Puri na Panginoon. Pangalawang bagay, Abraham touched heaven for the sinners in Sodom. Genesis chapter 18 from verse 20 to 33. Makita po natin dyan ang kagawa ng konteksto ng mga talatang ito na si Abraham po ay ilang beses po na kinausap ang Diyos upang huwag lamang po mangyari ang kanyang paglipo sa Sodom at Gomorrah. Sapagkat ang Sodom at Gomorrah po ay umabot na po sa panig ng Diyos ang labis pong kasalanan ng mga tao doon na doon ay nanirapan. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, kung sakaling meron pong 50 na tao na namumuhay na matuwid, o kung meron pong 45 na tao na namumuhay po doon sa lugar na ito, o kaya ay meron pong namumuhay na 30, itutuloy po ba ninyo ang paglipol sa lugar na ito ng Sodom at Gomorrah? Sabi ng Panginoon, hindi ko rin kapag mayroong mga ganong bilang ng mga taong nabubuhay na matuwid. Muli ay
Kinausap po siya ni Abraham, Panginoon, kung sakaling 20 na lamang po o 20 lamang ang naroon ng buhay, hindi po pa rin dilipunin. Kung sakaling 10, Panginoon, hindi ko pa rin dilipunin sa amin ng Panginoon. At sa umalis ng Panginoon, iniwan po si Abraham. Ibig sabihin, magmula po doon sa 10 mga taong namumuhay sa lugar na ito na matuwid hanggang sa 50 ay hindi hahayaan ng Panginoon na lipunin ito sa pagitan ng apoy, sapagkat alam-alam po sa mga tao na naroon. Madamay po ang mga hindi mananampalataya doon po sa mga isinalang-alam po ng Diyos ng mga Kristiyano na naroon. Hindi po lilipunin ang syudad ito ng Sodom at Gomorrah. Ang ating kong makita po ng mensahe dito ng kapatid, si Abraham, siya po ay dumulog sa Diyos, siya po ay namagitan upang sa ganoon ay huwag malipol ang lugar nito. Ngunit hindi po umabot sa bilang na 10. Natuloy pa rin ang paglipol. Pero bago po ginawa ng Diyos ang paglipol sa magitan ng pagsulong na po nito ng lugar nito, pinalis muna ni Abraham ang mga naroon na mga tao matuloy. Sino po yung mga naroon? Si Lot at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Pinalis ko sa lugar. Wala kasi sa abot na 10. Pero kapag may isa dito at tuwag na tupukin, no, nakuyayin po ito yung tao. Ang punto natin doon, naroon pa rin ang pag-intervene o pag-intercede po ni Abraham na dumulog sa ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid po, napaka-importante sa atin na tayo po bilang Kristiyano, gampanan po natin, gawin po natin ang ating pong napakalaga bahal na privilege na upang sa ganoon tayo ay instrument ng Diyos upang manalangin sa bawat isa. Ikaw at ako, napakalaga na tayo ay magdalangin. Ikaw at ako ay napakalaga na manalangin para sa mga tao na nakakaranas po ng mga paghihirap o karanasan na hindi maayos sa buhay. Ikaw at ako ay isang pagamitan ng Diyos upang sa ganon ang mga tao ay maligtas sa magitan ng iyong panalangin. Ang iyong panalangin, isang panalangin po sa mga panalangin natin na hinihipo ang puso ng Panginoon. At kapag hinihipo na po, nahipo na po natin ang puso ng ating Panginoon, hihipon po niya ang mga puso ng mga tao. Amen? Amen. Pangatlong bagay, sino po sa mga tao po na ginawa po niya hipuin ang langit upang mamagitan po magitan panalangin? Si Hezekiah po. Hezekiah touched heaven for the sufferers in Israel, in Jerusalem. In Jerusalem. Diyan po sa 2 Kings chapter 18, rather 19, chapter 19, verse 14 to 37, ang konteksto po ng mga talatang ito sa tipong binanggit ng mga talata, ang Jerusalem po ay naharap sa pag-atake po ng hari ng Assyria. Naharap po sa pag-atake ng kaaway nila. Okay, tayo po magpatuloy. Ang Jerusalem po ay umarap po sa pagbanta o pagsalaki po
ng isang hari. Ngunit ang ginawa po ni Hezekiah, siya po ay lumulog at dumalang sa Panginoon. Noong sa ganun po ay maligtas ang mga tao ko doon sa Jerusalem. Sapagkat sila po ay sasalakayin ng isang hari na kung saan nasako po niya ang anumang bansa na kanyang sakupin. Ngunit ito po si Hezekiah. Si Hezekiah na minamahal. Siya po ay lumapit sa Panginoon upang sa ganoon ay idol sa Diyos ang kanyang problema, ang kalagay po ng mga tao doon. At siya po ay kinuha ng Diyos sa kanyang panalangin. Siya po ay kinuha ng Diyos sa kanyang panalangin. Ito po hari rito ng Assyria. Siya po ay pinatay ng kanyang mga anak. Maliban po doon, bago po siya pinatay ng kanyang mga anak, ay halos ang pagsalaki po ng anak ng Diyos sa kampo nito ay marami po mga nalipo ng mga kalaban. Halos umagpo po na mga bilang po na napakarami upang sa ganon ay patunayan ng Diyos na siya ay naroon at tumutulong sa mga tao na inaapi o kaya pinahirapan. 185,000 ang namatay po sa dalawang pakipaglaban. Ang Diyos po ang gumawa ng kaparaanan upang sila'y matagumpay. At pagkatapos nito ay pinatay po ng mga anak ng hari ng Syria ang hari nito. Ganoon po ang epektibo ng panalangin ng tao na tumitiwala, na umaasa sa Diyos. At sa magitan ng panalangin, sila ay nagtagumpay. Sa magitan ng panalangin, sila ay naligtas. At sa magitan ng panalangin, sila ay inigan ng Panginoon. Amen? Ganoon kabisa ang panalangin ng bawat mga mananampalataya. Ganoon kabisa ang panalangin ng mga tao ng Diyos. Ikaw at ako, bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang po ang mga propita, hindi lamang po ang mga apostol, hindi lamang po ang ibang mga tao na may tao sa Diyos, kundi maging tayo rin bilang mga mananampalataya sa lugar ito ay napakalaga ang ating pong pagdulog sa Panginoon sa pagitan ng panalangin. Sila po'y isa manalangin sa panalangin. Yung mga tao po na dumaranas po ng hirap sa panahon ngayon, mga taong walang trabaho, mga taong tumitig sa hirap ng pandemya na ito, mga apektado po ng mga karamdaman, mga tao na kung saan ay dumaranas sa kahirapan. Isa po, ito po si Dwight Eisenhower. Siya po ay, nung siya'y maliit pa, siya po ay tinama ng polio. O dinamo ng polio. Siya po dinala sa ospital at sabi ng doktor sa ina ng bata nito, nanay, sabi ng doktor, wala nang pag-asang gumaling ang polio ng iyong anak. Wala nang pag-asa. Medyo malungkot po na pakinggan ng nanay. Ngunit ang ginawa ng nanay, siya po ay lumuhod. Sabi po ng nanay ni Dwight, Panginoon, binigay mo sa amin ang anak na ito. Hindi upang maghirap ng karamdaman ito, kundi may plano ka sa buhay ng aking anak na ito.
siya ay magiging kilala. Siya ay maging banto bilang isang anak sa kanyang maging trabaho. Binigay mo sa amin upang maging pagpapala. Hindi lamang sa ating pamilya, maging sa mga lugar. Yun ang kanyang panalangin. At ang naging bunga po ng panalangin ng nanay ito, si Dwight, siya po ay gumaling mula sa kanyang pagkakulong. Imagine mga kapatid, no? Ang panalangin po ng isang nanay ay napakalaga. Ikaw bilang nanay, ikaw bilang tatay, o bilang isang anak ng Diyos, ang panalangin mo, kapag po ay seryoso, totoo, yan ay epektibo na maging istorito. Dabos ng Diyos ang kanyang karamitan at ibuhos ang mga pagbabala. Pagbabala ng kagalingan, pagbabala ng mga pinansyal, pagbabala ng mga bagay material, pagbabala ng trabaho. Kaya ang panalangin ko, natin lahat, ang ating mga panalangin, ay huwag natin pigilan, huwag natin pigilan. Ipagpatuloy po natin. At kapag hindi pa kayo po nakapagpasimula na manalangin, tayo po magpasimula na namumuhay na puspos ng panalangin. Mamuhay po tayo bilang mga mananampalataya na tayo po ay isa sa mga tao na nawagitan sa ating bansa, sa ating mga mamayan, sa ating barangay, o sa mga tao, sa ating mga paligid, sa ating pamilya, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga misyonary, at sa lahat ng mga Kristiyan sa buong mundo at maging sa ating bansa. Mga minamahal ko sa Panginoon, ikaw bilang Kristiyano, instrumento ka ng Diyos para manalangin. Amen? Para manalangin. Kamali kong bagay, Jesus touched heaven for His words to say. Yan. Yan. Yung mga tao po makasalanan, ang Panginoon po ay nagpapako sa krus at sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang ganitong punto na diyaw ng ating Panginoon doon po sa krus sa Kalbaryo, isang dakilang kamarihan na kung saan marami po mga naligtas, marami po mga pinatawad ang Panginoon sa magitan ng kanyang panalangin sa Diyos Ama. Napatawarin ng Diyos ang mga tao na makasalanan. Upang sa ganoon ay matupad ang sinabi ng Balasalatan na marami mga taong malilitas. At yun po ang naging bunga ng panalangin na kanyang Panginoon sa Kalbaryo. Amen. Ating Panginoon, hindi lamang po ng kanyang katawan ay may-ari po, alam-alam po sa sanglibutan ng kasalanan. Maging ang kanyang panalangin ay kanyang ginamit din upang tumulong sa Diyos Ama na patawarin po ang buong mundo. Ikaw ako ay kasama po doon sa mundo ito na kung saan alipin ang kasalanan, alipin ang anumang kahirapan, alipin ang kaaway sa mga bagay ng sanglibutan ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-intrusive. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-mediate sa atin, sa Diyos at sa atin, upang sa ganoon tayo ay maligtas, tayo ay maging Kristiyano, tayo ay maging anak niya. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita na ating po napakinggan ng umaga. Sana po ito po ay naging pagpala sa bansa atin na simulan po ngayon. Tayo po
ay maging mga ministers of prayer. Amen? Tayo po ay maging mga tao, mga anak ng Diyos na kung saan ay maging puspos na panalangin. Panalangin sa ating bansa. Panalangin sa lahat ng mga tao na kailangan ko ng panalangin. Pagpalamin po kayo ng ating Panginoon. Palakpan natin Diyos. Praise the Lord. Ako po ay magtatapos po ngayon sa ating pong panambahan. Tayo pong lahat ay muli ay tumayo at tayo po ay dumako sa panambahan. Panginoon, salamat po sa inyong mga mensahe na binigay mo sa amin ngayong umaga. Tunay nga po naman na napakalaga sa basa amin ang kami ay manatili at patuloy po na dumadalangin. Hindi lamang Panginoon para sa aming mga sarili, sa aming pamilya. Hindi lamang po Panginoon sa buong iglesia, maging Panginoon sa buong bansa, sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga mananampalataya na dumaras Panginoon ng iba't ibang mga pagsubok at pakipaglaban sa buhay nito. Panginoon, kami po ay narito. Amin pong dinudulog para sa inyo ang aming bansa. Patuloy mong katapuhin ang aming bansa. Na sana po Panginoon, maraming mga tao ang makilala sa inyo. Maraming mga tao Panginoon ang maligtas mula Panginoon sa parusa ng kamatayan doon sa impyerno. Maraming mga tao Panginoon ang tumanggap sa iyo. Maraming mga tao Panginoon sa aming bansa ang magkaroon ng tamang pakipag-ugnay sa iyo, Panginoon. Na ikaw ang maging Diyos nila, na sambahin nila sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, tatagpuin po ang aming bansa. Ang mga tao, Panginoon, dumaranas po ng iba't ibang mga karamdaman. Ang mga tao, Panginoon, dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Panginoon, sa labuy tulungan. Ang mga tao naghihirap, Panginoon, sa anumang mga pasakit sa buhay ito. Mga problema at kagulo sa buhay, sila po ay aming pong nagdalangin. Naway katapin po sila, Panginoon. Huwag po silang pabayaan. Ang mga pakipaglaban po nila, Panginoon, ay ikaw ang kanilang tagumpay. O dagang Diyos na makakulihan, aming pong dinudulog din, Ama, sa inyo, ang aming mga kapatiran sa iba't ibang dako ng aming bansa ito at yung mga naroon Panginoon sa ibang mga bansa, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Kung sila man po Diyos ay nakaranas na makapagsubok dito ng pag-ibig ito, Panginoon, mga kawalan ng mga pinansyal, karamdaman ng COVID-19, Panginoon. Dalang Diyos na wala katabi mo sila. Sila ay aming pong itinataas po sa iyo, Panginoon. Na sana po ang iyong masalang habag at ang iyong yakap na iyong pagmamahal, Panginoon, ay kanilang maranasan. Mula Panginoon sa dito, piling po namin, Panginoon, ang iyong biyaya para sa kanila. Nawa, Panginoon, patuloy silang tulungan. Patuloy kayo, Panginoon, magpagaling ng mga taong mga nasa karamdaman. Patuloy pong iabot, Panginoon, ang mga pinansyal ng Panginoon. Patuloy Panginoon na prakasin ang mga katawan nila. Dalang Diyos, kayo po ay magligtas pa ng maraming mga pamilya. Magligtas pa Panginoon ng bawat mga tao, Panginoon, sa bansa nito. Ang aming pong presidente, ang mga senador, Panginoon, ang mga congressman, ang mga gobernador, maging Panginoon ang mga sangguniang pangalawinan, at magitan ng Diyos ang mga neighbors, at magitan ng Diyos ang mga sangguniang bayan, hanggang sa mga barangay kapatid, Panginoon. Sila po ang aming pumilirog sa inyo, Panginoon, na sila ay makilala sa inyo, na sila ay maligtas, na sila ay mabago, Panginoon. At ikaw ang kanyang paglikuran. Ikaw ang kanyang sambahin sa Espiritu ng Tuhan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga tao ito sa gobyerno. Isa po'y manungkulan na may kapapatan.
may kayusan at may katahimikan at mayroon po ang tagumpay. Panginoon, ang ikinumayan ng bansa ay patuloy ng pagpalain. Daghang Diyos, tigil sa lahat, pagpalain mo po ang lahat ng Kristiyano, ang lahat ng mga pastors, ang lahat ng mga mananampalataya, hanggang sa mga pamilya ng Panginoon. Salamat sa iyong katugunan. At aking Panginoon ang iyong biyaya na sagana, ang iyong bisyo sa isa, sa pamamaha ng anak at ng banal na Espiritu, ang ating masabi. Amen. God bless you po. Kayo po natin mga sandali, kayo po ay magkaroon ng ating pagkakas.